Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. Sa tiyatalakay na nga natin yung hijrah inshallah. Pero bago pa man natin tuluyang matalakay yung hijrah ng mga sahaba, siyempre tinutukoy dito ang kauna-unang hijrah patungo sa Habasya. Na ang unang hijrah na ito ay pinamumunuan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Konti lang sila doon sa unang batch, nasa mga 18 lang sila. Pero yun nga, pagkatapos na kumalat yung maling balita na nagmuslim ang Quraysh, bumalik sila ng Makkah at nagkaroon muli ng pangalawang hijrah. At yun ay sa pamumuno na ni Ja'far bin Abi Talib. At marami na sila sa pagkakataon na yun, mahigit 90 sila na naghijrah. At ngayon nga balikan natin yung mga usapin tungkol sa hijrah. So merong tatlong hukom sa hijrah. Unang-una dito ang pagiging wajib nito. Pangalawa, yung pagiging sunna nito. At pangatlo, yung pagkawala ng obligasyon na maghijrah. Ahaduha, man tajibu alayh. Kanino obligado ang hijrah? Huwa man yakdiru alayha. Wala yumkinuhu idharu dinihi. Wala tumakkinuhu ikamata wajibati dinihi ma'al maqami bainal kuffar. Wajib ang hijrah para sa sino mang may kakayanan dito na maghijrah. Na siya ay maghihijra dahil sa hindi niya kayang isabuhay ang kanyang relihiyon at hindi niya kaya na maisabuhay ang mga wajib na mga gawain sa relihiyon na ito kapag siya ay nakatira sa mga kuffar. Fahada tajibu alayhi al-hijra. At sa pagkakataon nito, ang tao na ito, wajib sa kanya ang hijra, insyaallah. Pero siyempre, magiging wajib lang ito doon nga sa unang nabanggit. Wa huwa man yakdiru alayha. Na doon sa pangalawa nga, mala hijrata alayhi, ito naman yung mga tao na walang hijra para sa kanila. Ibig sabihin, wa huwa man ya'juzu anha, silang mga wala talagang kakayanan na maghijra. Ibig sabihin, wala silang yaman na magagamit para maglakbay o kaya ay walang mga ngalaga sa anumang may iwan nila doon sa kanilang lugar kapag iniwan nila ito para maghijra. Katulad ng nangyari sa marami sa mga sahaba na hindi nakasama sa hijra patungong Habasya, itong dahilan. Hindi nila basta-bastang maiwan ang kanilang bahay, ang kanilang yaman, ang kanilang magulang na may sakit at iba't iba pang mga gawain nila doon at wala silang kakayanan din na maghijra. Ito sila. Man la hijrata alayhi wa huwa man ya'jizu anha. At ito yung tao na walang kakayanan dito. Imma limaradin aw ikrahi alal ikamati aw da'af. Maring dahilan na ang tao na ito ay mapapaumanhinan na hindi siya maghihijra ay dahil hindi niya kaya na maghijra. Dahil sa pagkakasakit o kaya ay napilitan siya na manatili dahil nga sa kanyang halimbawa hindi niya maiwan na kanyang mga yaman o kaya mga tao na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. O kaya sa da'af, kahinaan, minan nisa'i wal wildani wa syabhihim. Kahinaan lalong-lalo na sa kalagayan ng kababaihan at ng mga batang maliliit. Siyempre, maaring kasama na rin dito nga yung may kapansanan at maaring napapaloob na sila doon sa may sakit. Fahadala hijrata alayhi. Walang hijra para sa tao na ganito. Walang hijra para sa tao na ganito. At dito, sa una at pangalawang uri ng tao, nababanggit yung dalawang magkasunod din na aya sa Suratun Nisa. Yung unang aya, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha
faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tunay na yung mga tao na kukunin ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang kamatayan habang inaapi nila ang kanilang mga sarili, habang dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Ang tinutukoy dito, yung mga hindi naghijra. Mga hindi naghijra pero may kakayanan naman na maghijra. Kumbaga, in-enjoy na nila yung buhay kasama ang kuffar. Maaring isa yun sa mga dahilan na sila ay nanatili kasama yung mga hindi mananampalataya, samantalang obligado sa kanila na maghijra kasi sa mga kalagayan na nabanggit. Maaring nahihirapan sila na isabuhay ang kanilang relihiyon o hinaharangan sila na isabuhay ang kanilang relihiyon, pero may kakayanan sila maghijra, wajib sa kanila maghijra. Pero yung tao na ganito na hindi maghihijra, tatanungin sila ng mga anghel, anong kalagayan ninyo habang kayo ay kasama ng kuffar? Sasabihin nila, sila raw ay mga mustad'afina fil ard. Sila raw ay mga inaapi sa lupa. Pero syempre, higit itong nalalaman ni Allah at ipinabatid na ito ni Allah sa mga anghel na nakakabatid din sa kanilang kalagayan, kaya isusumbat sa kanila, hindi ba't ang lupa ni Allah ay malawak para lumikas kayo patungo sa iba pang mga lupalop na pag-aari rin naman ni Allah? Kaya itong mga tao na ito, waliyadu billah, ang mga hindi naghihijra, pero obligado sa kanilang hijra at may kakayanan sila na maghijra, ang kanilang magiging tahanan ay ang impyerno at napakasama nitong patutunguhan. Napakasama nitong patutunguhan. So maaring ganito rin siyempre yung baligtad. Nasa lugar na ng Muslim, tumira pa sa lugar ng kuffar. May mga ganun na nangyayari. At yung pangalawa, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Liban na lamang sa mga may hinang kalalakihan, kababaihan at kabataan na wala talagang kakayanan na maghijra. Ito sila yung pangalawa. Maaring hindi sila tutuusin sa kanilang kawalan ng kakayanan na maghijra dahil wala talaga silang kakayanan na maghijra. Totoo na wala silang kakayanan na maghijra. Hindi katulad nung nauna, may kakayanan sila pero in-enjoy na nila ang buhay kasama ang kuffar. Wala, malakas signal dun sabihin nila halimbawa. Pero nung kukunin na yung kaluluwa nila, nangangatwiran sila ng kung ano-ano sa mga anghel, pero mas alam ng mga anghel ang kanilang mga kalagayan. So, mas gusto nilang kasama yung kuffar, kaya yun, magiging parusa sa kanila ay impyerno. Itong mga tao naman na ito, on the other hand, mga tao na paumanhinan, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Ito silang mga tao na hindi nila kaya na makagawa ng paraan para makalikas at hindi sila nagagabayan patungo sa daan, patungo sa hijra. Na sinabi nga ni Allah, siyempre si Allah siya ay makatarungan, faulaika asallahu ay ya'fu anhum. Silang mga tao na ito na hindi talaga makapaghijra, maaring sila ay pauumanhinan ni Allah. Wa kana Allahu afuwan gafura. Si Allah, siya ay mapagpaumanhin at mapagpatawad. Pero siyempre, karugtong nito sinabi ni Allah, bukod dun sa dalawang aya na yun na magkarugtong o tatlong aya na yun na magkakarugtong, may pang-apat pa tungkol sa hijra. Wa may yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Sino man ang lumikas sa landas ni Allah ay matatagpuan niya sa lupa ang napakaraming mga lugar na pwede niyang tirahan at napakaraming mga panustos na pwede niyang makuha upang siya ay mabuhay. Hindi lang isang lugar kung saan pwedeng mabubuhay ang tao. Marami pang ibang lugar. Kaya kung sa isang lugar ay nahihirapan ka na ma-practice ang iyong relihiyon, humanap ka ng lugar na mapapractice mo ang relihiyon mo. Nga sinasabi natin, ang hijra, hindi lang ito patungo sa bansang Muslim. Maaring patungo ang mga Muslim sa bansang hindi Muslim, pero sila ay ligtas sa kanilang pananampalataya doon. O not necessarily Muslim community. Maaring pupunta siya sa isang lugar, walang Muslim, siya lang mag-isa, pero ligtas siya doon. Maaring hijra din yun na may tuturing. Maaring hijra rin yun na may tuturing.
Siyempre, halimbawa, yung lugar ng mga Muslim mas masahol pa sa lugar ng kuffar, maaari di mangyari yun, di ba? Kaya nga umalis yung kambal dito eh. Hindi maganda yung signal dito. Pero halimbawa man may ganon, kasi posible talaga eh, kasi may mga lugar na, halimbawa, lugar ng Muslim, pero mapang-api yung mga Muslim doon. Lalong-lalo na halimbawa, may mapang-aping politiko. Ganon din. Pwede ka naman maghijra mula doon patungo sa lugar na kung saan ka ligtas, lalong-lalo na sa iyong relihiyon, insyaallah. So itong hijra, hindi lang ito inuunawa sa isang pag-unawa lamang, na ibig sabihin pupunta ka sa lugar ng mga Muslim, pwede ka rin pumunta sa lugar ng hindi Muslim. Katulad nga ng tatalakayin natin ngayon na hijra patungong Habasya. At maaring ang baligtad din. Nasa lugar ka ng Muslim, maalis ka sa lugar ng Muslim kasi magugulo yung mga Muslim, maaari din inshallah. Kasi alam naman ni Allah ang lahat. Pero masama, yun nga, yung umalis sa lugar ng Muslim para pumunta sa lugar ng kuffar dahil mas masaya doon sa lugar ng kuffar, yun ang problema. Di ba? Mga Arabo, nangyayari yan eh. May mga lumilikas, tumitira ng Amerika, tumitira ng mga bansang kanluranin. Hindi naman sila doon nagpunta para magdawa o para mag-aral o ano pa mang kabutihan na pakikinabangan ng relihiyon. Wala. Nagpunta sila doon para magpakakuffar. Nagpunta sila roon para magpakakuffar. Nalala ko nga minsan yung isang lecture ni Sheikh Tariq As-Suwaidan. Sabi niya, yung nabanggit niya yung kwento, naghijra patungong Amerika. Kumbaga, hindi naman yung technically matatawag na hijra, pero lumikas sila patungong Amerika sa, hindi ko maalala eksaktong ilan silang dumating doon. Basta parang sa 60 na Arabo na dumating doon, ilan na lang sila talaga na nagpa-practice ng Islam. Wala na, nagpaka-kuffar na. Kaya may makikita kayong mga Arabo o may makikita kayong mga Amerikano o British. Ang apelyido nila pang Arabo na apelyido. Hindi dahil sa Kristiyano yung mga ninuno nila. Nagmurtad ang mga ninuno nila nang dumating sila sa Amerika o sa mga bansang kanluranin. Siyempre, meron pang mga sagad sa buto rin ng kasamaan. Pag Ramadan, umaalis sila ng Saudi Arabia o ng mga bansang Muslim. Tumatambay sila dito sa Pilipinas para hindi mag-ayuno. At ang iba tatambay pa sa Ermita, sa Malate. Maghahanap sila doon ng mga prostitute para makakasama nila. Ito na nga napakasama ng mga tao na ito. Yan nga. Magiging impyerno talaga ang kanilang kahihinatnan. Malawak ang lupain ni Allah, marami kang pupuntahan para manirahan dito at para may sabuhay ang iyong relihiyon. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siyempre dito, napakaganda ng aya na ito kasi tungkol ito doon sa tao na naghijra pero namatay. Hindi pa siya nakakarating doon sa lugar na kung saan siya papunta para sana maghijra. Pero gayon pa man sinabi ni Allah, makakamit niya ang buong gantimpala na nararapat sa kanya. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. So sino yung halimbawa nung naghijra pero namatay? Yung nakapatay ng 99. So ganun nangyari sa kanya, di ba? At pinatawad nga siya ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung pangalawang uri ng tao. At pangatlo, at thalithu, man tustahabbu lahu. Silang mga tao na sunna sa kanila kumbaga ang maghijra. Wala tajibu alayhi. So ito'y sunna sa kanila pero hindi obligado sa kanilang maghijra. Wa huwa man yaqdiru alayha, yung may kakayanan na maghijra, lakinnahu yatamakkanu min idhari dinihi wa ikamatihi fi daril kufr. Ito yung tao na kaya niyang ipakita, ihayag ang kanyang relihiyon. Kahit nakatira siya sa gitna ng mga kuffar. Parang ako, hindi naman ako nagigipit doon sa pinanggalingan ko. Pero mas gusto kong tumira dito. Fa tustahabbu lahu, sa kanya ay sunna ang hijra na ito inshallah. Liyatamakkana min jihadihim.
Siyempre, para sa iba't iba pang mga kalagayan, halimbawa ang hijra ay patungo sa bansang Muslim. Halimbawa, pupunta siya doon para siya ay mag-jihad kasama ng mga Muslim, pwede. Wataktirul Muslimin, pupunta siya sa lugar ng mga Muslim para dumami yung mga Muslim doon. Bawa dito, mas gugustuhin mong tumira rito para mas lumakas ang pamayanan na ito, pwede, inshallah. Pero hindi wajib. Yun ay magiging sunnah. Wa maunatuhum, nga pupunta ka doon para magdulot sa kanila ng pakinabang, inshallah, na ikaw ay makakapag-ambag sa community ng mga Muslim, inshallah. So maaring sunnah sa kanya ang hijra, inshallah. Wa itakhallasu min taktiril kuffar. Siyempre kung sasama ka sa mga Muslim para mapipigilan yung pagdami ng kuffar o kaya mapigilan yung kanilang impluensya, tama na intention yun para maghijra. Wa mukhalatatuhum, na hinahangad mo na mapigilan yung pagsama sa mga kuffar o kaya yung makikisalamuha ka sa kanila, ayaw mo sa kapitbahay na kuffar, eto yun, pwede ka rin maghijra, inshaallah. Na gayon din mo mukhalatatuhum wa ru'yatul munkaru bainahum wa ru'yatul munkari bainahum. So dahil ayaw mo makita ng masama na ginagawa nila, maaring wala ka namang kakayanan na pigilin, although hindi ka napipinsala, pwede ka rin maghijra. Wala tajibu alayhi, hindi obligado sa kanya maghijra. Pero ito ay liimkani ikamati wajibi dinihi bidunil hijra. So, hindi obligado sa kanya ang maghijra kung meron siyang kakayanan na maitaguyod ang kanyang relihiyon, kahit siya pa ay hindi maghijra, alhamdulillah. So ngayon, sa pagtalakay na natin inshallah doon sa hijra, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad alima anna ashamatan najashi malikul habasha malikun adil. So nalaman na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang hari ng Habasha na tinatawag na Najashi, ang salitang Najashi, ito yung tawag doon sa hari. Hindi ito personal name ng hari. So nalaman niya na ang Najashi sa panahon na yon ay hari na makatarungan. La yudlamu endahu ahadun. Hindi inaapi ang sinuman sa harapan niya. Ibig sabihin sa kanyang pamumuno ay walang naapi. Makatarungan talaga siya na pinuno. Fa'amara al-muslimina an yuhajiru ilal Habasha firaran bidinihim min alamin. Kaya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba na sila ay maghijra patungong Habasha bilang pagtakas alang-alang sa kanilang relihiyon, palayo mula sa pinsala. Lakin lamma balagat ila syati ikanu qad intalaku aminin. Pero nga, nang tumakas ang mga Muslim, alhamdulillah, para maghijra, hindi na sila naabutan ng kuffar. Kasi gabi sila lumikas nun. At nung umaga na balitaan ng kuffar nila Abu Jahal ang paglikas, hinabol nila ang mga Muslim doon malapit sa dagat, pero hindi na nila sila naabutan. Sila ay nakapaglayag na. Intalaku aminin, sila ay nakapaglayag na patungong Habasya na ligtas. Wa kamal muslimuna fil Habashati fi ahsani jiwar. At tumira ang mga Muslim sa Habasya sa pinakamainam na kalagayan. Sa pinakamainam na kalagayan. Kasi Makkah, malapit na siya sa dagat. Hindi naman malapit na malapit. Parang mga mga 100 kilometers pa mula papuntang dagat mula sa Makkah. So yun ay nilakbay ng mga sahaba patungo doon. At nung dumating na nga sila doon sa Habasya, yung kinukop na nga sila ng Najashi. At yung Najashi ay Kristiyano at hanggang ngayon ang Ethiopia actually ay nananatili na maraming mga Kristiyano roon pero marami na ring mga Muslim sa Ethiopia. At actually ngayon, kung doon nagkakamali, bansang Muslim na rin ang Ethiopia. Pero marami pa ring Kristiyano doon.
Ngayon, merong isang nangyari na pumutol doon sa unang hijra. At ito na nga yung tinatawag na sujudul musyrikina ma'al muslimina wa udatul muhajirin. Nagsujud daw ang mga musyrik, sina Abu Jahal, kasama si Abu Jahal, kasama ang mga Muslim, nang nag-recite si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Suratul Najm, at nabalitaan ito ng mga Muslim at tinakala nila na nag-Muslim na ang Quraysh, kaya sila ay bumalik. At nangyari ito sa parehong taon na yon. So hindi pa sila nagtatagal doon. Sina Uthman bin Affan, hindi pa sila nagtatagal sa Habasha. Wa fi Ramadan min nafsis sana kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-haram. Minsan daw isang araw ng Ramadan, tumungo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Kaaba. Wa fihi jam'un kabirun min Quraysh. At naririto daw ang malaking grupo ng Quraysh. Fihim sadatuhum wa kubarauhum. Kabilang daw sa grupo na ito ng Quraysh yung kanilang mga pinuno at ang pinakamatatanda sa kanila. Faqama fihim, at tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malapit sa kanila. At ito yung madalas ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinasadya niya na iparinig sa Quraysh ang Quran. At actually ang Quraysh, di ba, na babanggit na kapag naririnig ng Quraysh ang Quran, sinasabi nga, di ba, walgaw fihi la'allakum taglibun, mag-ingay kayo upang mangibabaw kayo at hindi marinig ng mga tao ang Quran. Nag-iingay talaga sila. Nagsasalita ng malakas, tumatawa ng malakas, baka nagpapatunog pa ng kaldero yun. Para lang bulabugin ang pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero deep inside, actually ang Quraysh, nagagandahan sila sa pakikinig ng Quran. Kaya nga di ba yung natalakay na natin, minsan si Uqba, binabimuit, sinadya niyang makinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pinagalitan siya. Pinagalitan siya ni Utbah bin Rabi'ah. O ni Umayyah bin Khalaf. Pinagalitan siya ni Umayyah bin Khalaf, bakit siya nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag pinagpatuloy pa raw niya yun, hindi na sila magiging magkaibigan. At actually, meron pang naiulat sa sira, di ba yung Quraysh kapag nandyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag magkakasama sila, binubulabog nila yung pagbasa niya. Pero nangyari minsan, ng ilang gabi na sunod-sunod, sikretong nakikinig ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbabasa ng Quran. Kahit sa bahay niya, pupunta sila doon ng isa-isa, na hindi nalalaman ng iba na pumupunta pala sila doon. So nababanggit doon, tumungo si Abu Sufyan, si Abu Jahal at iba pang mga matatanda ng Quraysh, pumunta sila roon, nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero magkakalayo sila. Hindi nga nila alam na meron palang iba na naroon na nakikinig din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag tapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-recite, uuwi na sila sa kanilang mga bahay. At sa unang pagkakataon, nagkasalubong silang lahat. Nagkagulatan sila. Anong ginagawa mo rito? Nalaman nila, yun, pare-pareho silang nakikinig ng Quran. Sabi nung isa sa kanila, wag na natin ulitin to kasi pag malaman ng mga tao, sasabihin nila, sikreto tayong Muslim. O ano pa mang sasabihin nila. So yun na, nagkasundo na, sige, sumunod na gabi, ando na naman si Abu Sufyan, pauwi na siya, nasalubog na naman niya yung mga kasama niya, nagkagulatan na naman sila. Ibig sabihin, may epekto talaga sa kanila yung Quran. Ayaw lang talaga nilang manampalataya. Kaya nga itong nangyari na ito sa pag-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Suratul Najm, hindi ito katakataka na magiging ganito ang epekto ng Quran sa kanila. Ayun nga, sa pagpapatuloy ng kwento, wafaja'ahum bitilawati suratin Najm. Tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malapit sa kanila at ni-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Najm. Actually, sa panahon na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ang gumagawa nito.
siya lang. Pero dumating ang pagkakataon na pati yung mga sahaba naisip nila na pati sila magre-recite na rin ng Quran sa harap ng Quraysh. At yun na nga yung pangyayari na nag-recite ng Quran. Sino? Si Abdullah bin Mas'ud sa harapan ng Quraysh, as ginulpi siya. Kasi gusto nilang sundan ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa mga pagkakataon na ito, siya lang talaga. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa lang ang nagre-recite ng Quran. Walam yakun ulaikal kuffaru sami'u kalam Allahi min qabl. Si mga kuffar na yon, hindi raw sila nakarinig ng Quran bago pa ito. Kumbaga nababalitaan pa lang nila ito pero hindi sila nagkaroon ng experience sa makarinig ng Quran. First time nila ito. So maaring nauna pa ito na nangyari kaysa doon sa yung nakwento ko kanina kay Abu Sufyan at sa mga pinuno ng Quraysh. So binasa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually ang Suratun Najm, mahaba ito na sura eh. Pero nung dumating na raw siya doon sa sura 62. So ibig sabihin ang tagal-tagal ng nakikinig ng Quraysh doon sa pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakatagal na nila. So doon sa 62, sa verse 62, yung kahuli-hulihan na sura, kahuli-hulihan na aya, sa kahuli-hulihan na aya ng Suratun Najm, sinabi ni Allah, "Fasjudu lillahi wa'budu." Magpatira pa kayo para kay Allah at sambahin ninyo si Allah. Sambahin ninyo si Allah. Thumma sajad. At pagkatapos nito, nagsujud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, itong aya na ito ay may sujudot tilawa. Meron itong sujudot tilawa. Ito ay nasa dulo ng Suratun Najm. Lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan. At walang sino man daw sa Quraysh ang napigilan niya ang kanyang sarili na magsujud. At lahat nga sila ay nagsujud. Wa fil haqiqati kanat ru'atul haqq kad sada'atul anad fi nufusil mustakbirina wal mustahzi'in fama tamalaku an yakharru lillahi sajidin. Sa pagkakataon na ito, yung mga tao hindi na nila napigilan ang kanilang damdamin mula sa napakaganda na kanilang narinig na sa kabila ng pagpapayuhan nila na huwag makikinig ng Quran, so sila ay nagsujud dito. Pero bago pa ito, yun nga, wafaja'ahum bitilawati suratin Najm, ginulat niya sila sa pamagitan ng pagbasa ng Suratun Najm. Walam yakun ulaikal kuffar sami'u kalam Allahi min qabl, hindi pa nila naririnig ito. Liannahum kanu mustamirrina ala ma tawasa bihi ba'dahum ba'da. Dahil meron silang kasunduan na walang ni isa sa kanilang makikinig ng Quran. Yun nga, sinabi ni Allah sa Suratul Fussilat, verse 26, La tasma'u li hadal Qur'ani walgu fihi la'allakum taglibun. Yung sinabi ko kanina na aya. Huwag kayong makikinig sa Quran na ito at mag-ingay kayo kapag binabasa ito upang kayo nawa ay mangibabaw. Falamma bagathum tilawatu hadihi as-sura wa qara'a adanahum kalamun ilahi khalabun wa kana arwa'u kalamin sami'uhu qat akhada masyairahum wa nasu ma kanu fihi fama min ahadin illa wa huwa musgin ilayhi. So nang narinig nila yung magagandang mga talata ng Suratun Najm, lahat sila daw ay namangha. At ito na ang pinaka maganda nilang narinig at hindi na nila napigilan ang kanilang mga damdamin. At nakalimutan na nila yung kanilang mga sinabi sa isa't isa na hindi sila makikinig sa Quran.
Hindi raw sila makikinig sa Quran. Pero hindi na nga nila alam din ang kanilang mga ginagawa at sila ay nakinig na ng diretso sa pagbasa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakturu bibalihi shay'un sawa. Wala na silang ibang naiisip ng panahon na yon. Hatta idha tala fi khawatimi hadhihi sura kawara'a tutiru lahal kulub. So parang lumilipad daw ang kanilang mga puso nang binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasjudu lillahi wa'budu. Sambahin ninyo si Allah at magpatira pa kayo kay Allah at sambahin siya. Thumma sajad at siya ay nagsujud. Lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan. Walang sino man ang nakapigil sa sarili niya liban na lamang na silang lahat nga ay nagsujud, na ito ay kumbaga bumali o bumasag sa tigas ng kanilang mga ulo at kanilang mga pagmamalaki. At wala na silang nagawa kundi ang magsujud para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung nababanggit na pagsusujud ng buong Quraysh na maling nabalitaan ng mga Muslim sa Habasya na dahil dito ay bumalik sila. Pero actually marami pang nangyari sa pagsusujud na ito ng Quraysh at matatalakay pa natin ito ng mas malalim inshallah. Kasi sisingit natin dito nga yung nabanggit ko nung nakaraan. Yung Qissatul Garanik na napahiya sila, di ba, yung Quraysh. Ngayon kinakatwiran nila, kaya lang naman kami nagsujud kasi binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga Diyos-Diyosan doon sa Suratul Najm. Na nga may aya doon, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat al-Thalithatil Ukhra. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita ba ninyo sina al-Lat at al-Uzza at si Manat na pangatlo na iba pa sa dalawa? So, kinakatwiran nila, pinuri daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga Diyos-Diyosan nila, pero hindi. Hinahamak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga Diyos-Diyosan doon sa Suratul Najm. Nagpapalusot lang sila. So, tutuloy natin ito inshallah. Sinapakaganda ng pangyayari na ito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.